Ang pelikula ay nagsisimula sa isang desperadong ama na si Sean na tumawid sa hangganan ng Amerika at patungo sa Mexico. Ipinapakita na ang kanyang anak na babae ay pumunta rito para sa isang bakasyong biyahe kasama ang kanyang kaibigan. Ngunit hindi na sila nakabalik. 3 araw na ang nakalipas mula nang sila ay mawala. Ngunit wala pang progreso ang mga awtoridad. Kaya't si Sean ay nagdesisyon na siya na lang ang maghanap sa nawawala niyang anak na babae. Sumunod siya sa isang lead na nakuha niya mula sa kung saan. At dumating siya sa isang lugar ng mga itinapong sasakyan. Nagtago siya sa property na walang pahintulot at kalaunan ay natagpuan ang sasakyan ng kanyang anak na babae. Nang may kaba, pumasok si Sean at nagsimulang maghanap ng mga ebidensya. Ngunit wala siyang nahanap na kapaki-pakinabang. Sa susunod na eksena, mabilis na tumungo siya sa pinakamalapit na istasyon ng pulis at ipinaalam sa kanila ang kanyang natuklasan. Sumunod sa kanya ang 2 pulis at dumating sila sa dump site. Ngunit nagulat si Sean nang malaman niyang wala na ang sasakyan ng kanyang anak na babae. Desperado niyang sinubukang ipahayag na nakita niya ito, at pati na rin ang plaka ng sasakyan. Ngunit isa sa mga pulis na si Hector ay naniniwala na siya ay nag-iimbento lamang ng kwento. Pinag-iiwanan si Sean at pinaalis mula sa property dahil pumasok siya ng walang pahintulot. Pagkatapos, tinawid niya ang hangganan at bumalik sa kanyang farm, kung saan ang kanyang pamilya ay sabik na naghihintay sa kanya. Ngunit pagpasok ni Sean sa bahay, sila ay nabigo. Ang panganay na anak na babae ni Sean ay galit sa kanya dahil hindi niya naprotektahan ang kanyang kapatid na babae. Sinubukan niyang kausapin ito, ngunit gusto lang nitong mapag-isa. Nang gabing yun, nagkaroon ng emosyonal na pag-uusap si Sean at ang kanyang asawa na si Susan. Mukhang mas nauunawaan siya ni Susan, at sinabi nitong hindi kasalanan ni Sean. Nang tanungin tungkol sa mga natuklasan ni Sean sa Mexico, ipinalam ni Sean na nakita niya ang sasakyan ng kanilang anak na babae. Wala siyang nahanap na dugo o mga senyales ng laban, na nagpapahiwatig na ang mga babae ay kinidnap ng walang anumang salungatan. Ibinulgar ni Sean na nawawala ang sasakyan nang pumunta siya sa istasyon ng pulis. Pinaghihinalaan niyang pati ang mga pulis ay kasabwat, kaya plano niyang dumaan sa konsulado. Kinabukasan, binisita si Sean ng isa sa kanyang matalik na kaibigan na si Max. Sa kanilang pag-uusap, nalaman na parehong ex-military ang 2 lalaki, at si Sean ang colonel ng kanilang team. Itinalaga sila sa mga misyon na delikado. Karamihan ay nangangailangan ng total wipeout ng mga kriminal. Inaalok ni Max na tulungan ang kanyang kaibigan na hanapin ang mga kriminal na may kagagawan sa nangyaring ito. Ipinaliwanag pa niya kung paano niya brutal na paiinumin ng sakit ang mga ito hanggang sa mawala ng hininga. Ngunit hindi naniniwala si Sean na kinakailangan nito at nais niyang maresolba ang sitwasyon sa pinakamapayapang paraan. Maya-maya, kasama ang ama ng isa pang nawawalang babae, pumunta sila sa opisina ng konsulado. Alam ng konsulado ang buong sitwasyon, ngunit ikinagulat nila ng imungkahi ng konsulado na kalimutan na nila ang kanilang mga anak. Ibinulgar niya na isang malupit na kartel ang namumuno sa syudad na ito, at kilala sila sa pagpatay ng sinumang hamarang sa kanilang negosyo. Noong nakaraang linggo lang, pumatay sila ng 37 katao dahil sa panghihimasok sa kanilang negosyo. Ipinahayag din ng konsulado na 1 taon na ang nakalipas. Isang tapat na pulis ang itinatalaga rito at sinubukang lutasin ang problema ng kartel. Ngunit isang gabi, sinalakay ng mga miyembro ng gang ang kanyang bahay at pinatay siya pati na ang buong pamilya. Mula noon, ang buong istasyon ng pulis ay nagtatrabaho na para sa kartel, at wala nang may lakas ng loob na lumaban sa kanila. Nang marinig lahat ito, nag-alala ng husto ang 2 ama. Tinanong nila kung bakit naging target ang kanilang mga anak, at ipinaliwanag ng konsulado na kilala rin ang kartel sa human trafficking. Nag-apologize siya at sinabi na wala siyang magagawa tungkol dito. Napagtanto ni Sean na walang tutulong sa kanya, kaya tinawag niya ang media at ipinaliwanag ang buong sitwasyon ng live sa TV. Sinabihan din niya ang kanyang anak na maging matyaga, panangakong ililigtas siya sa lalong madaling panahon. Napanood ang balita ng milyon-milyon sa buong mundo, kabilang na ang pinuno ng cartel gang na si Victor Garza. Gumawa ng kaunting pagsisiyasat si Victor at nalaman niyang si Sean ay dating sundalo na tumanggap ng iba't ibang medalya para sa kanyang katapangan. Natakot si Victor na baka si Sean na ang susunod na sumugod sa kanila, kaya't nagdesisyon siyang kumilos. Di nagtagal, pilit niyang pinatawag ang 2 lalaking responsable sa pagdukot sa mga Amerikanang babae. Sila ay walang iba kundi sina Hector at ang kanyang kasabwat. Pinagalitan sila ni Victor dahil sa pagkabigo sa kanilang misyon, dahil maling target ang kanilang dinukot. Bilang parusa, iniutos niya ang agarang pagpatay sa pangalawang pulis. Pansamantalang pinatawad si Hector, ngunit kinakailangan niyang tumulong sa pagkuha ng ulo ni Sean. Pagkatapos, inutusan ni Victor ang kanyang kanang kamay at kapatid na si Carlos na magpadala ng mga mersenaryo sa Texas. Gusto niyang mamatay si Sean at ang buong pamilya nito sa loob ng 24 na oras. Nais din niyang magbigay ng babala na sinumang makikialam sa kartel, kahit mula pa sa kabila ng hangganan, ay magbabayad ng mahal. Kinabukasan, isang malaking convoy ng mga miyembro ng kartel, na pinamumunuan ni Carlos, ang pumasok sa Estados Unidos sa pamamagitan ng isang lihim na lagusan. Sila ay armado at handang patayin ng pamilya ni Sean. Sa parehong oras, si Sean ay nasa kanyang sakahan, nangangaso ng mga fox gamit ang kanyang sniper. Habang tumatarget siya, bigla niyang nakita ang mga sasakyan ng kartel na papalapit sa kanyang direksyon. Nabahala siya at agad na tumakbo papasok sa bahay. Sabay utos sa kanyang asawa at anak na magtago sa itaas.
Binanatan ni Sean ang mga kaaway at napatay ang ilan sa kanila. Ngunit napilitan siyang magtago nang magsimulang magpaputok nang walang tigil ang buong gang. Samantala, isang pulis ang paupong kakain nang makatanggap ng tawag mula sa istasyon. Sinabihan siyang tingnan ang sakahan kung saan naiulat ang maraming putukan. Sa bahay, nagawang sirain ng mga miyembro ng kartel ang pinto. Ngunit sa oras na makapasok ang isa, binaril siya ni Sean. Nagkalat siya ng mga basag na plato sa sahig upang marinig ang galaw ng mga kaaway. Dahil sa kawalan ng progreso, inutusan ni Carlos ang kanyang mga tauhan na maghiwa-hiwalay. Pinilit din niyang paakyatin si Hector upang hanapin ang pamilya sa itaas. Ngunit naging masamang desisyon ito, dahil ang mga tauhang nag-iisa ay nagiging madali para kay Sean. Isa-isa niyang pinatay ang mga ito habang tinitiyak na ligtas ang kanyang pamilya. Nahuli rin ni Sean si Hector, ang tiwaling pulis, na nagpapatunay na isa itong duwag. Habang lumalala ang putukan, wasak na ang buong bahay at puno na ng mga bangkay. Pati mga granada ay ginagamit na, kaya't kritikal na ang sitwasyon. Pumunta si Sean sa itaas at pinaalis ang kanyang pamilya sa bintana habang nililihis niya ang atensyon ng mga mersenaryo. Sa huli, nakipagbarilan siya kay Carlos. Ngunit parehong naglaro ng defensibo ang dalawa at walang tinamaan. Samantala, dumating ang pulis mula kanina sa labas ng sakahan. Sa una, inakala niyang kaso ito ng domestic violence. Ngunit nang makita ang isang lalaki na may sumabog na ulo, napagtanto niyang seryoso ang sitwasyon. Napansin din siya ng mga miyembro ng kartel at agad siyang pinaulanan ng bala. Dahilan para magtago siya sa likod ng kanyang sasakyan. Lumapit ang isa sa mga tauhan ng kartel. Ngunit nagulat ito nang barilin siya ng pulis sa ulo. Dahil dito, napunta ang atensyon ng mga miyembro ng kartel sa pulis. At pati si Carlos ay lumabas upang tumulong. Samantala, sinamantala ni Sean ang pagkagulo at dahan-daang inilabas ang kanyang pamilya patungo sa garahe. Habang papunta, binaril niya ang ilang tauhan ng kartel. Ipinapakita ang kanyang napakahusay na pag-asinta. Sa parehong oras, tuluyan ang napatay ng gang ang pulis at muling nakatutok kay Sean. Pero kahit papaano, nagawa ni Sean na makarating sa kanyang sasakyan at mabilis na tumakas kasama ang kanyang pamilya. Nagkaroon ng matinding habulan, habang pinaulanan ng bala ni Carlos at ng kanyang mga tauhan ng sasakyan ni Sean. Ngunit magaling umiwas si Sean at siniguradong ligtas ang kanyang asawa at anak. Nang mapansin niyang malapit ng sumabog ang kanilang sasakyan, naisip niya ang isang plano. Pinabilis niya ang takbo ng sasakyan at huminto sa gilid ng kalsada. Nang dumating ang mga tauhan ng kartel, pinagbabaril sila ni Sean nang may eksaktong pag-asinta. Agad niyang napatay ang ilan, kasama na ang driver ng sasakyan. Kaya tumigil ang kanilang sasakyan at naiwang walang depensa si Carlos. Habang nakahandusay ito, pilit nitong pinapakitang matapang siya at sinabing pagsisisihan ni Sean ang lahat. Pero nang barilin ni Sean ang kanyang mga binti, agad na ibinunyag ni Carlos ang lokasyon ng kanyang kapatid at ng mga dinukot na babae. Bilang pasasalamat, binaril ni Sean si Carlos sa ulo. Tinapos ang kanyang miserableng buhay. Pagkatapos ng insidenteng ito, natakot si Sean para sa kaligtasan ng kanyang pamilya, kaya't pinadala niya ang kanyang asawa at anak sa isang ligtas na lugar pansamantala. Nakipag-ugnayan siya sa kanyang matalik na kaibigan na si Max at tinanggap ang naunang alok nito na tumulong. Dumating agad si Max, at tila na-miss niya ang thrill ng ganitong mga misyon. Hindi tulad ni Sean na sinusubukang ayusin ang mga bagay sa mapayapang paraan. Si Max ay isang brutal na mamamatay tao na nag-e-enjoy sa pagpapahirap sa mga tao. Kahit palaban nila ang pinakamalaking sindikato ng krimen sa Mexico, mukhang excited si Max. Dala niya ang isang arsenal ng mga armas at iba pang makinarya. Nagsagawa rin siya ng pananaliksik tungkol sa hideout ni Victor at mga warehouse kung saan ikinulong ang mga dinukot na babae. Sa susunod na eksena, tumawid ang magkaibigan sa hangganan at nagtungo sa target na lokasyon. Pinanood nila mula sa malayo habang desperado si Victor na alamin ang kinaroroonan ng kanyang kapatid. Hindi niya alam na hindi lang napatay si Carlos, kundi naibunyag na rin ito ang lahat tungkol sa kanya. Nang walang pag-aalinlangan, kinuha ng dating mga sundalo ang kanilang mga armas at inatake ang mansion. Gamit ang kanilang mataas na kakayahan sa labanan, napabagsak nila ang mga gwardya isa-isa. Narinig ni Victor ang mga putok mula sa kanyang kwarto at natakot. Napagtanto niyang dumating na ang mga Amerikano para sa kanya at wala na siyang ligtas na pagtakas. Samantala, patuloy ang pananalasa ni Max at Sean. Mukhang hindi sila matatalo, at wala ni isa sa mga tauhan ng kartel ang makalapit sa kanila. Pati ang hepe ng seguridad, isang maskuladong lalaki, ay binaril na parang isang hamak na fox. Sa huli, nagawa ng dalawa na makarating sa silid kung saan nagtatago si Victor. Sa una, nagkunwari pang matapang ang pinuno ng kartel at buong yabang na sinabing paparating na ang kanyang mga tauhan. Ngunit nagalit si Sean at binugbog siya ng todo. Sabay sigaw kung nasaan ang kanyang anak na babae. Nang hindi na kayanin ni Victor ang sakit, pumayag siyang dalhin sila sa lokasyon. Sumakay ang tatlo sa isang sasakyan at agad na nagtungo sa warehouse kung saan ikinulong ang mga babae. Muli, walang kahirap-hirap na pinabagsak ni Max at Sean ang mga gwardyang parang NPC. Sa wakas, natagpuan ni Sean ang kanyang anak, at nagkaroon sila ng emosyonal na muling pagkikita. Naroon din ang kaibigan ng kanyang anak, buhay at nasa maayos na kalagayan. Bago pa dumating ang iba pang tauhan, mabilis na kinuha ni Sean ang mga babae at umalis sila mula doon.
Ngunit hindi pa tapos si Max. Dumating siya doon na may layunin, at matibay ang kanyang pasya na tapusin iyon. Kinuha niya ang kanyang kutsilyo at lumapit sa dagwang si Victor. Handang pahirapan ito. Kinabukasan, dumating si Max malapit sa isang pampublikong dambana at inilagay doon ang pugot na ulo ni Victor. Mukhang kontento siya sa kanyang ginawa. Samantala, si Sean at ang kanyang buong pamilya ay muling nagkakasama at bumalik na sa sakahan. Upang ipagdiwang ang okasyon, nagpasya siyang mag-ahit ng kanyang balbas at bigete.